yung tipong positive, negative lang yung electrical knowledge mo, tapos gusto mong bumuo ng isang solar energy setup, tapos may 10k ka na budget, ito ang video na para sa'yo. So what's up you guys, thank you so much for tuning in. Welcome sa ating mga bagong subscribers, no? So natapos na natin yung upload yung last video natin, yung basag na panel lang dumating sa atin. Kaya yun, tested natin, tapos ngayon is working na ang aking solar energy. Pure DC na tayo guys. I-share ko sa inyo ngayon kung ano ang aking loads at basic wiring tayo guys para sa mga beginners, kasi marami ang gustong magbuo pero yung knowledge nila sa electrical is positive, negative lang. Yung ano tawag doon, background nila is tulad lang nasa bahay, yung live wire, tapos yung ground wire, yun lang yung alam nila. So kung ganyan din ang knowledge mo, yung ang tawag doon, yung idea mo sa electrical is ganun din, pues yung video na ito is magtuturo sa inyo kung paano bumuo ng isang solar energy. Okay? So hindi disclaimer lang guys, hindi ako eksperto sa solar setup. Kaya yung ating setup is pang beginners lang. So wala na tayong knowledge doon sa mas malakihan na. Okay, so at least may 10k ka na budget guys. Tapos ilalagay ko yung sa description ng video na ito yung mga product link, no, para hindi na kayo mahirapan maghanap kung ano-ano ang pag-orderin nyo. Baka magkamali at masayang din yung order nya. Okay, so wala na tayong additional. Proceed na tayo sa ating tawag doon, sa ating solar setup. Ipakita ko sa inyo from solar panel patungo sa ating loads kung ano ang mga wiring na may positive, negative knowledge ka lang. Okay, so ito na yung ating panel guys. So makikita mo is ayan, parang basa siya dahil yan sa ating epoxy resin, no? So dito tayo sa baba. Yan, sabi ni seller 150 watts daw to, pero yung pinadala niya is 180 watts ito. Ayan, so makita mo dyan guys na mayroon siyang positive, negative, may label siya. Yan, so ganito. May link tayo sa ating video guys kung saan makakabili ng PV wire. PV wire man daw tawag nito. Kagandahan sa kaniyang post doon sa Shopee is PV wire lang talaga, wala nang pagpipilian, kaya ano siya, hindi ka malilito kung ano ang bibilhin mo. So mag-decide ka na lang kung ilang metro. Ayan, so pinaangat natin kasi mainit yung yero natin. So sa kabutihan palad guys is yung nabili nating PV wire ay sinlaki lang nandito sa built-in ng panel. Ayan, parehong laki o malaki ng konti. Ayan, so at least hindi malayo ang agwat nila dito sa ating sizing. Okay, so ayan, so i-connect mo lang positive, negative, tapos mas maganda kasi na yung ating positive is pula. Ayan, kasi yun ang major ruling ng ating electrical, na positive is always red, tapos yung itim is always ground, or tawag nito, negative. Yung itim pala itim, tapos yung pula is positive. So ganyan yung ginawa ko para hindi na ako malito patungo sa baba. So bababa na tayo kasi mainit na. Yan, so ganyan na yung wiring guys, sa panel, positive, negative, tapos dito na sa PV wire patungo sa ACC. So post na natin ang video para dahil mainit na dito. Alright, so continue natin ang video. So dito sa guys, mula sa panel, ayan. So positive is yung pula, negative yung itim. At sa kabutihan palad, ang breaker na napili natin is isa lang yung label niya. Yan, o. Kita mo yan, C20. Ayan, yan yung amperahe niya, 20 amperes. Okay, so tapos dito sa kanyang parang diagram, dito na side daw is positive, doon na side, dito na side sa taas is negative. So wala pa nga tayong holder, no, yung holder ng breaker. May dumating na kahapon, hindi ko pa nalagay, so next time na lang. So ayun, so dito sa solar setup guys is dapat may idea ka sa positive, negative, kasi nga mostly sa mga component nito is
stricto sa polarity. Kaya kailangan dapat may idea ka sa positive, negative. Ayun. So, karugtong nito guys, ito tayo sa focus sa positive. Dapat isa lang yung tandaan natin para hindi tayo malito. Ayun na yung tekniko eh. Kapag tinandaan mo lahat, kung ano kulay, magkakabaliktad. Kaya, tekniko is isa lang yung tatandaan ko, yung positive lang. So, positive is pula. So, dito yung input side ng breaker, dito sa output side ng breaker, is yung puti is yung positive. So PP, no, puti, positive. So ginamit ko na wire is number 14 na PDX. Yan lang kasi yung available ko dito. Okay, so ayan. So para sa mga beginners guys, mas maganda na yung pipiliin nyo na solar charge controller is lang siya, Enjoy. Pwede naman kayong gumamit ng mga mumurahin yung tag 600, 700. Pero medyo sa akin kasi is siya, sa Bisaya pa makalibog, daghan kayong setting. So maraming settings na gagawin. Samantala itong si Enjoy is wala, hindi mo control itong input kasi sa harvest ito ng solar. So hindi mo siya control. So i-control mo lang is yung output. Output niya is yung magdepende rin sa baterya kung ano ang setting mo sa output. So for example sa akin, click ko itong negative, minus. Okay, minus plus to, hindi to positive negative kasi makita mo sa kanyang katapat niya, dalawang wire. Okay, so may pangalan din yan siya. Dito muna tayo sa Enjoy. So yun, so click ko lang to, minus. So nakasetting siya as sa voltage output. Ayan, voltage output yan 14.2 kasi nga naka live PO4 na tayo. Ayan. So, base doon sa Google natin is yung Li-ion battery, lithium iron phosphate. Yun pala. Sorry. Nalilito na. So, base sa Google natin, yung lithium iron phosphate na battery is 14.6 yung voltage, charging voltage niya. Pero para hindi ma-stress yung ating battery guys, alagang-alaga natin to kasi may presyo eh. Setting lang natin sa 14.2. Ayan. So kahit matagal, mas okay lang yan. Okay. So itong positive guys. Ayan. So ito lang talaga ang makakontrol mo guys. Itong output niya. Kita mo. No? So plus, minus is bumaba yung voltage output niya. Ayan. So kung noon na ginamit ko is click mo lang yung okay guys kapag okay na yung setting. So base sa aking na-research na is yung mga gel type na lead acid is 13.8 yung setting sa output voltage. So kagandahan ng Enjoy guys is ito lang, output voltage ang control mo. Kasi mas malaki ang voltahe, mas din tong amperahe, tataas din. So di ba, walang karami-daming settings, wala kang lang ibang babantayan katulad ng ibang mga solar charge controller na sobrang dami. Okay, so ito pala, Enjoy step down 400 watts yung ating nabili. So pwede pa tayong gumamit ito ng mga 200 watts na panel. Okay, so dito mula sa ating breaker, yung positive is yung puti. Ayan yung output side ng ating breaker. Ngayon naman dito sa ating patungo sa Enjoy is yung pula naman is yung tatanggap sa kanya, di ba? Stricto sa polarity itong mga component ng breaker guys. Yung pula, ikita mo naman sa label niya. PV input positive. Tapos itong itim is PV input negative. So yun lang, dugtong mo lang yan. Sobrang dali lang nito yan guys. Off muna natin Ayan, so ayan, namatay na. Wala ng solar. Ayan, namatay na ang ating charge controller. So sobrang dali lang nito guys. I-up mo lang itong kanyang parang lock. Ayan, up lang sobrang dali niya. Wala ka ng ibang screw here and screw there. So tapos hilahin mo na lang. Ayan matatanggal na siya. Hirap ako mag-video
pagsabayin natin yung dalawa. Ayan. Di ba? I-up mo lang itong yung parang lock head nyo. Di ba? Ito lang. Tapos pasok mo uli. Ganyan, pagkapasok mo, i-lock mo lang ulit din. Yan. Ganyan yung pag-lock. Down mo lang. Wala na. Hindi na siya matatanggal. Diba? Ang galing ng Ilejoy, guys. So, ayun. So, ganito kalaki ang wire ng built-in ng Ilejoy kasi nga, pang 400 watts lang siya. So, sa mga malakihan na model ng Ilejoy is mas malaki yung mga wire. Diba? Hindi naman tanga at bobo yung mga engineer na gumawa ng Ilejoy na to. Okay, so on natin ulit. Ayan. So next is ano guys? So pumasok na yung ating kurente dito sa input ng Ilejoy, tapos maset na natin sa voltahe and output voltage ng ating Ilejoy. Depende sa ating battery, no. Ayan. So yung voltahe ay lalabas na naman guys. Ayan. May label diyan, no. Battery negative. Ayan. Tama ba? Ayo, tama. So battery negative tapos battery positive. So ayun. So yung itong yellow guys is battery positive. Itong puti, ayan, patungo sa ating battery is yung ating positive side din ng battery. Ayan. So yun lang, positive negative yung out dito. Tapos ni-receive ng battery dito, positive negative din. So ito yung ating terminal block guys. Itutok ko ng maayos ito. Lagyan natin ng ilaw para na-analyze yun talaga yung aking ginawa. Ako lang nakakaalam nito. Wala ito sa manuals. So terminal, meron tayong link diyan dito sa ating dito sa ating video description. May link din tayo dito. So ito. So dito tayo magsimula sa positive dito sa baba. So para maintindihan nyo aking battery pack is 4 series 4 parallel, meaning 8 ba? Ay 16 pala. Kasi apat 16 pieces na 32650 na lithium iron phosphate. Ayan. So 4 series para makabuo tayo ng 12 volts, tapos 4 parallel para makabuo tayo ng 24 ampere hours. Okay. So wala pala tayong D-Star guys. Pasalamatan lang tayo sa ating seller na goods yung battery na ating nabili. Tapos may link tayo sa baba guys. Kaya yun na. Pero kung lead acid naman gamit nyo, mas okay na yun, pang beginners lang. Try nyo yung battery ng motor para mas mura, diba? Mas maganda guys, mag-invest pala kayo sa maganda na solar charge controller para hindi na kayo upgrade kayo ng panel, upgrade din ng solar charge controller, so doble ang gasto, di ba? Mas maganda yung solar charge controller nyo is malakihan na agad, para yung upgrade nyo na lang is panel, tapos battery na lang yung upgrade nyo, di ba? Hindi na kayo bili ng lahat ng components. Okay, so yun na. Balik tayo dito sa ating battery guys. Dito na side para para ma-visualize niyo, ito na side dito ng ating battery pack is negative. Ayan, so nandito si BMS. Ayan, ito yan yung negative guys, naka-screw sa ating battery pack patungo sa BMS. Tapos si BMS, yung itim na wire na to, patungo sa ating panel. Ayan. Diyan. Okay, so tapos itong stranded na wire na to guys is patungo to sa ating positive side. Ayan. Ngayon naman yung puti na wire galing sa ating panel is nakarugtong dito sa stranded na wire sa baba. Ayan. So makikita mo ang ating terminal block is 6 pieces yan. Divided yan, 3 positive tapos 3 negative. Okay, so yung kurente pumasok mula sa controller dito, pumasok sa battery.
Tapos, since meron na tayong LVD guys, ito yung gamit ng itim na maliit na wire na to. Ito. Ito ngayon dito sa input. Negative input ng ating solar charge controller. Tapos yung itong yellow na wire is itong input ng positive. Ayan. Positive tawag nito, positive input dito patungo sa ating LVD. So LVD guys, next video is tuturo ko sa inyo paano mag-set up. At karaniwan kasi yung problema tulad ko, at first hindi ko nakuha yung timplada ng LVD kaya akala ko sira. Ayun, next video na lang natin. Okay. So next is ayan, input ng LVD, voltage input. May label naman dyan, V out, V in. Ito dyan guys, so natabunan ng ating pantali. Tapos ito ng side ng ating LVD is V out. Tapos may label, negative, positive. Ayan. So itong puti na wire na maliit is voltage out. So dito na siya. Ayan. Voltage out na positive. Ayan sa baba. Kaya naman yung ating load, itong stranded na wire to guys, is ating load side na to number 16. Number 16 to guys, patungo sa ating breaker. Ito yung breaker ng ating load. Wala pa tayong lagayan. Ganyan na muna yan. Hindi naman yan mag-failure ng function kapag walang lagayan. Okay? The same function lang yan. So, ayan. Voltage out positive, itong puti. Tapos, voltage out negative, itong green. Patungo dito. Voltage out negative, itong green. Patungo sa dito. Ayan. Tapos ginamperan ito sa third block. Yan, kita mo sa third block siya naka-screw. Tapos yung red wire na yan is naka-jumper doon sa second block ng ating terminal. Ayan. So dito sa second block is doon naka-connect yung ating load side. Ayan, sa negative side. Tapos dito sa positive side sa baba is nasa second block din. Ayan. Tapos may reserve pa tayong isang block pa. Hahanap pa tayo kung saan pa gamitan yan. Sige, bali ngayon is 12 volts yung dumadaloy natin sa ating system guys. At ang ating voltahe ng battery natin ngayon is 13.1. Ayan. State of charge pala niya. Okay. Pero kung hindi siya nag-charge, is babalik siya sa normal voltage niya. Ayan. Okay, so positive side. Positive side. Load side na tayo guys. Ayan. So ito yung ating load. Ito yung sa ACC, solar charge controller. Pumasok yung kurente, negative, tapos positive, pumasok siya sa battery. So ito yung ating load side. So lumabas yung kurente patungo sa ating breaker. Ayan. Ito maliit lang. Ayan. So dapat kasi mag-wiring man kayo nito ng solar guys, is focus kayo na hindi talaga magkabaliktad kasi nga yung pati na yung load natin is stricto sa polarity. Okay? So tandaan nyo guys itong ating para maintindihan nyo aking load, itong ating may pula na wire is para sa 12 volts na electric fan or clip fan. Tapos itong ating itim na stranded wire number 18 is para sa ating speaker at charging. Okay? So positive side ditong pula, tapos negative side dito sa kabila, of course. So, ayan. Wala nang ibang wiring guys. So ganyan lang yung ating setting. So punta na tayo sa load. Ayan. Okay. Kung may katanungan kayo guys, is pwede nyo akong i-message sa ating Facebook page or mag-comment kayo below. Huwag rin kalimutang mag-subscribe of course. So ito na yung ating load guys. Ayan. Makikita mo dito. Yung red is positive. Tapos yung negative is yung black. May switch pa tayo. Ayan o. Ayan. Pwede na. Pwede na pang pahangin. So yan. Nakaparallel yung dalawa nating clip fan. Ayan. Tapos ito naman is yung ating tinatawag nating charging. 12 volts. Ayan. So back converter hindi ko pa natanggal. Wala na kasing gamit to ayan. So kahapon tinry ko yung camera natin. Meron pala akong is camera, tapos
5 volts yung supply niya. Tinry ko dito sa dito yung 12 volts, tapos 5 volts yung tumaan sa ating, ito pala yung wire na ginamit natin. UTP to na wire guys, pang internet, pinadugtong-dugtong ko lang. Ayan, pakita ko sa inyo. Batong dyan. Ayun, so ito yung camera natin. Tapos 12 volts yung in. Ito yung back na tinry ko kahapon. 12 volts ang in, tapos output niya 5 patungo sa labas. Hindi niya kinaya. So hindi nag-power on lang yung camera, tapos namatay lang din. Okay, so hindi niya kaya dahil sa system loss, o di kaya lumaki yung resistance, tapos ang hina lang ng ating voltahe. Okay, so ginawa ko is dito ko na lang nilagay sa 12 volts, tapos naglagay ako ng isa pang back converter malapit sa camera. Ang need kasi na power ng ating camera is 5 volts 2 amperes. Ngayon is na okay na siya guys, at gumana na siya. Okay, so usually kasi yung package lang ng camera is ganito kahaba na type C. Yan, type C charger lang yung inclusions niya. At dahil kailangan natin ilagay sa labas, kaya yun, gumamit tayo nito ng pure DC power para sa kanya. So ayan, so ito yung speaker guys na pang music na sinasabi ko. Ayan, meron yung SD card para sa music, pang patulog sa bata. Tapos ayan, 5 volts yung charging niya. Okay, so ito yung galing sa ating battery. Tapos ayan, 12 volts yung input dito na side. Tapos dito na outside is output na 5 volts. 12 to 5, ayan. So wala na tong silbi kasi nga dito na din connect sa 5 volts na kumuha tayo ng kuryente kahapon. Pero machine failed, hindi gumana. Tatanggalin na lang natin to. Ayan. So ang kagandahan ng aking back is dalawa yung USB output niya. USB port output niya. Ayan. So hopefully guys is naintindihan nyo ang ating video at naka-idea kayo. Please don't forget to subscribe guys, and see you next time sa ating video. I-explain natin yung setup ng LED, no? Importante kasi yung LED guys, para kapag yung battery voltage natin is hindi siya umabot ng example 12 volts, is mamatay na yung load at hindi ma-over discharge. Okay, so see you next time guys.